awa mo na. Huwag mo akong saktan. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Saklolo, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Magbabayad ka, pangahas na lalaki. Matitikman mo ang lupit ng aking kapangyarihan. Ipapalasap ko sa iyo ang aking bagsik. Sisiguruhin kong mamamatay ka sa kamay ng isang mambabarang. Taon 1997, Dumanggas, Iloilo. Umiiyak na nakaupo sa isang mahabang bangko ang dalagang si Sayong. Nasa labas siya ng isang silid ng punerarya na pinagdalhan sa labi ng kanyang lola. Kasama ang kanyang ina na si Karing ay matyaga silang naghihintay kung kailan matatapos ang pag-eembalsamo sa matanda. Ilang oras din silang naghintay saka lumabas ang isang embalsamador na nagngangalang Toto upang ipaalam sa kanila na tapos na ang serbisyo nito. Ang ina ni Sayong ang kumausap sa lalaki at hindi nalilingid dito ang paminsan-minsang pagsulyap ni Toto sa kanyang anak. Nakikiramay po ako sa buong pamilya. Salamat. Maaari na ba naming iuwi agad si nanay? Pwede po, misis, pagkarating nung karo. Meron pa po kasi yung hinatid sa kabilang bayan. Ang mabuti pa ay mananghalian na lang po muna kayo. Sinipat ni Karing ang kanyang relo. Pasado 12:00 na pala ng tanghali. Hindi niya namalayan ang oras dahil sa labis na lungkot at pagdadalamhati. Binalingan niya ang anak na nakahawak sa sintido nito. Sayong, nagugutom ka na ba, anak? Opo, Nay. Ay, sige. Bibili lang ako na makakain natin, ha? Dito ka na lang muna. Masyadong mainit ang sikat ng araw. Baka umatake na naman yung sakit mo. Sige po, Nay. Medyo sumasakit na nga po ang ulo ko. Nagmadali nang umalis si Karing. Kung kanina ay luha ang pinapahid ni Sayong, ngayon ay butil-butil na pawis na. Hanggang sa napasulyap siya sa embalsamador na nakatitig sa kanya. Neng, meron bang masakit sa'yo? Nanlalabo ang paningin ko. Pwede po bang makahingi ng tubig? Ay, Neng! Neng! Nataranta si Toto nang makitang natumba ang dalaga dahil sa pagkahimatay nito. Dali-dali siyang kumuha ng pamaypay at pinisil-pisil ang ibabaw ng batok ng dalaga. Nang makita niyang medyo nakakabawi na ito, ay mabilis siyang kumuha ng malinis na tubig para ipainom sa babae. O ano, maayos na ba ang pakiramdam mo, Neng? Salamat po sa pagtulong sa akin. Pasensya na rin po sa abala. Ay, teka, bakit ka ba nahimatay? Siguro, dala lang ng gutom. Kanina pa kasi kumakalamang sikmura ako kaso parang wala naman akong ganang kumain dahil sa nangyari kay Lola. Teka lang sandali ha. May kukunin lamang ako. Sinundan na lamang ng tingin ni Sayong ang papalayong lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik na ito na may dalang baunan. Ibinigay niya agad yun sa dalaga at agad naman na tinanggap ni Sayong. Ayan, kumain ka muna. Baka matagalan pa yung nanay mo. Huwag ka mag-alala. Malinis naman yan. Pero baon niyo po yata to. Nakakahiya naman. Busog pa naman ako. Tsaka mas kailangan mo yan. Tingnan mo, namumutla ka na naman. Napangiti na lamang ang dalaga dahil sa kabaitan na ipinakita ng lalaki at binuksan ang baunan noon. Maaga siyang kumain. Halata na gutom na si Sayong. Mabilis niyang naubos ang pagkain at napadighay na lamang siya dahil sa kabusugan. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating na si Karing. Ikinuwento sa kanya ng anak ang nangyari.
Laking pasasalamat naman nito kay Toto, at ibinigay niya sa binata ang kalahati ng nabiling pagkain. Nagpasalamat naman si Toto sa kanya at magkaharap na kumain ang dalawa. Ano nga palang pangalan mo, iho? Toto po, misis. Huwag mo sanang mamasamain, ha? Pero paano ka nakakakain na maayos gayong paglilinis sa katawan ng patay ang trabaho mo? Ay, sanayan lang naman po ang lahat ng bagay. Aling Karing, yan na lamang ang itawag mo sa akin. Ay, teka, hindi ka ba nandidire? Ay, nung una po medyo nangingimi nga ako pero nung maglaon ay parang baliwala na rin po sa akin, Aling Karing. Ay, ganun ba? Nakakatakot yan trabaho nyo pero ganyan naman talaga ang buhay. Kung saan kailangan mong mahalin kahit ano pa ang linya ng iyong trabaho. Ay, nandyan na po ang karo. Ang mabuti pa ipapahatid ko na kayo sa bahay ninyo. Sige. Salamat naman at makakauwi na rin kami. Makalipas ang ilang linggo, aksidenteng nagkitang muli sina Sayong at Toto sa palengke sa bayang yun. Hoy, Ineng! Kumusta ka na? Kayo po pala yan? Mabuti naman po. Wala po ba kayong pasok ngayon? Ay, oo. Day off ko kasi ngayon. Siya nga pala, nakalimutan kong itanong ang pangalan mo. Ano nga bang pangalan mo? Sayong po. Ilan taong ka na, Sayong? 21 na po. 21? Akala ko 15 anyos ka lang. Masyado naman bata ang mukha mo. Hindi halata sa edad mo. Marami na po nagsabi niyan. Lagi nga akong napagkakamalang bata ng iba. Idagdag pa tong height ko tapos sukat ng katawan. Kayo po, ilan taon na po kayo? Ako, 26. Uunahan na kita ha. Mukha lang talaga akong 50 anyos pero sa birth certificate ko, 26 lang talaga ako. Ganon? Nako, hindi naman po pala nagkakalayo ang edad natin. Tapos, kung makapo ako, wagas. Ayos lang. Sanay naman na ako sa ganyan. Buti pa, Toto na lang ang itawag ko sa'yo. Toto naman ang pangalan mo, diba? Oo. At sabay na nga silang namili ng kanilang mga kailangan. Subalit habang naglalakad ay biglang napakapit si Sayong sa balikat ng binata. Oh, ayos ka lang ba, Sayong? Nanlalabo ang paningin ko. Dala ng pag-aalala ay kaagad na inakay ni Toto ang dalaga at dinala sa parte ng palengke kung saan walang masyadong tao para makalanghap ng sariwang hangin. Nagugutom ka ba? Hindi naman. Masyado lang sigurong maalinsangan ng panahon kaya sumama ang pakiramdam ko. Ay, mabuti pa, ihatid na lang kita sa inyo. Baka kung mapano ka pa. Pumayag naman ang dalaga sa suhestyon ng binata. Si Toto na rin ang nagpatuloy na mamili sa mga hindi pa nabibili ni Sayong na nasa kanyang listahan. Sakay sa isang pampasaherong jeep, hinatid ni Toto ang dalaga sa kanilang baryo hanggang sa kanilang tahanan. Payak lamang ang pamumuhay ni Sayong. Maliit lang ang kanilang kubo at napapaligiran ng mga halaman na kung tawagin ay nipa. Wala silang malalapit na kapitbahay. Nasa dulo yon ng palayan na ang daan ay makitid na pilapil bago pa makarating sa kanila. Iginala ni Toto ang paningin at tila nangilabot siya nang maramdaman ang malamig na hanging dumampi sa kanyang braso. Napapitlag pa siya nang biglang magbukas ang pinto sa kubo ni Sayong. Magandang araw po sa inyo, Aling Karing. Aba, ikaw yung embalsamador, hindi ba? Anong ginagawa mo rito? Nay, hinatid lang po ako ni Toto. Nagkita kasi kami sa bayan, tapos inalalayan niya po ako doon. Bigla po kasing nakaramdam ng panlalabo ng paningin si Sayong, Aling Karing. Kaya ako ay ihatid ko na lamang siya rito para maayos siya makauwi. Pero aalis na rin naman po ako.
Ay, sandali lang. Mabuti pa tumuli ka muna. Magkape ka muna sandali. Sa susunod na lang, may aasikasuhin pa kasi ako sa bayan, Sayong. Pwede po ba akong dumalaw dito sa susunod na linggo, Aling Karing? Abay, oo naman. Walang problema. Salamat nga pala sa paghatid ng ligtas dito sa dalaga ko, Toto. Walang anuman po. Magpapaalam na po ako. Sayong, alis na ako, ha? Sige, Toto. Mag-iingat ka. Maraming salamat, ha? Makalipas ang 1 linggo, dumalaw nga si Toto kina Sayong. Marami siyang dalang pagkain para sa mag-ina. Nagbitbit din siya ng tsokolate at 1 bungkus na rosas na kulay pula. Nako, Toto, nag-abala ka pa. Salamat, ha? Walang anuman. Kumusta ka na nga pala? Ayos naman. May ipagtatapat sana ako sa'yo, Sayong. Alam kong masyado pang maaga pero gusto ko lang malaman mo na sa pagdalaw kong ito, umaakyat na ako ng ligaw sa'yo. Biglang natahimik ang dalaga. Wala siyang makapangsalita na maaaring isagot sa binata. Alam ko naman na magugulat ka, kaya lang gusto ko lang malaman mo na seryoso ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Sayong. Ano kasi, Toto? Sa ngayon kasi, wala pa sa isip ko na pumasok sa isang relasyon. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita pipilitin. Tsaka, hindi naman ako nagmamadali. Handa ako maghintay, kahit gaano pa katagal. Basta ba, maipadama ko lang sa'yong pagmamahal ko. Ikaw ang bahala. Isang gabi, kinausap ni Aling Karing si Sayong tungkol sa napapadalas na pagbisita ng binata. Anak, hindi ko na nagugustuhan ng madalas na pagpunta ng embalsamador na yon dito sa atin. Tapatin mo nga ako. Magkasintahan na ba kayo? Kuwan po kasi, Nay. Hindi ko gustong magsinungaling ka sa akin, Sayong. Sabihin mo ang totoo. Nanliligaw pa lang po siya, Nay. Meron ka bang pagtingin sa kanya? Nako, wala po, Nay. Kung ganon, bakit mo hinahayaang magpabalik-balik siya dito? Tapatin mo na siya kung wala naman siyang mapapala sa'yo. Sayang din naman po ang binibigay niya sa atin, Nay. Paminsan-minsan na nga lang po tayong nakakatikim ng masarap na pagkain, eh. Abay, hindi magandang ugali yan, Sayong. Malaki po ang sinasahod niya sa pagiging embalsamador, Nay. Wala siyang ibang tinataguyod kundi ang sarili lang niya. Samantalang ikaw, nagpapakapagod ka sa palayan para lang may makain tayo. Hindi mo naman ako pinapayagang magtrabaho dahil sa sakit ko. Mabuti na rin tong pinapaasa ko si Toto. Hindi na kayo gaanong mahihirapan kasi nariyan naman siyang sumusuporta sa mga pangangailangan natin. Ay naku, Diyos ko, kang bata ka. Hanggang kailan mo siya lolokohin? Hanggang sa may naibibigay po siya sa atin. Ay naku, ang masasabi ko lamang, anak, hanggat maaga pa, tigilan mo na yan. Hindi ko na gusto yung mga sinasabi mo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Ako po ang bahala. Palibhasa nag-iisang anak at mahal ni Karing si Sayong, hinayaan na lamang niyang kontrolin nito ang mga bagay-bagay na sa tingin ng dalaga ay makakabuti para sa kanilang dalawa. Labag man sa kanyang kalooban ang pinaggagawa nito kay Toto ay hindi niya rin naman napipigilan ang anak. Ayaw niyang magtampo ito sa kanya. Si Sayong na lang kasi ang naiwan niyang kayamanan simula nang mamatay ang kanyang asawa. Samantala, linggo-linggong patuloy na dumadalaw si Toto sa tahanan nila Sayong. Madalas silang magkwentuhan at magtawanan. Ang iniiwasan lang ni Toto ay ikwento sa babae ang tungkol sa kanyang trabaho. Ayaw ni Sayong na nakakarinig ng tungkol sa mga patay. Kapag yun na kasi ang usapan, takot na takot ang dalaga. Bagay na nauunawaan naman ng binata. Ang mahalaga ay pinakitutunguhan siya ng maayos ng dalaga. Isang araw, nagtungo sa bayan si Sayong kasama ang pinsan nitong si Atan.
Nagtatawanan ang dalawa nang makita sila ni Toto sa di kalayuan. Hindi pa nakikilala ni Toto si Atan, kaya ganun na lamang ang naramdaman niyang sakit nang makitang inakbayan pa ng lalaki si Sayong. Napakuyom ang kanyang mga palad at nanginginig ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ang dalawa. Araw ng linggo. Nagpaganda ng husto si Sayong dahil araw yon kung kailan dadalaw sa kanya si Toto. Naisip niyang kung sasagutin niya ang binata ay tiyak na mas lalo pa yung magbibigay ng sustento para sa kanya. Subalit pagkadismaya ang inabot niya nang matapos ang araw na hindi nagpakita ang binata. Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Kaya naman, napagdesisyonan na lamang ni Sayong na bisitahin ito sa pinagtatrabahuhang punerarya sa bayan. Aalamin niya kung bakit hindi ito dumalaw sa kanya. Nagulat pa si Toto nang makita si Sayong sa punerarya. Oh, anong ginagawa mo rito, Sayong? Dinadalaw ka. Hindi ka ba masaya? Masaya naman. Nagulat lang ako. Ba't mukhang malamig ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Marami ka bang ginagawa? Ay, hindi naman, pero meron kasing darating na patay mamaya eh. Mamaya pa naman yon, di ba? Kain muna tayo dun sa may kanto. Tamang-tama, hindi pa ako nanananghalian. Nagtataka man si Toto sa inaasta ni Sayong, pinaunlakan niya pa rin ang dalaga. Unang beses itong dumalaw sa kanya, kaya hindi niya maiwasang isipin na baka ipagtapat na ni Sayong ang tungkol doon sa lalaki na nakita niyang kasama nito noong nakaraang araw. Alam mo, naninibago ako sa iyo, Toto. Ba't parang ang tahimik mo? May sakit ka ba? Ay, wala naman. Nga pala, ba't ka ba napasugod dito sa bayan? Ano kasi, nakakahiyaman pero gusto ko lang sanang malaman kung bakit hindi ka pumunta sa bahay kahapon. Naghintay pa naman ako sa'yo. Pasensya ka na ha. May importante lang kasi akong ginawa eh. Ganun ba? May sasabihin sana ako sa'yo kahapon eh. Huwag ka mag-alala. Alam ko na. Masakit man pero kailangan kong tanggapin na may ibang lalaking nagpapasaya sa'yo. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Nakita ko kayong magkasama dito sa bayan. Masaya kayo, tsaka nagtatawanan. Ay, teka. Sandali lang ha, pero hindi kita maintindihan. Anong lalaki? Sinong lalaki? Yung kasama mo nung isang araw. Nakita ko kayo sa palengke. Pinsan ko yon, si Kuyatan. Ang layo na ng usapan natin ha. Kaya pala, parang wala kang ganang makipag-usap sa akin. Sige na nga, isa sa pinunta ko dito, mister, ay para sabihin sa'yong sinasagot na kita. Hindi kaagad nakapagsalita si Toto. Nagulat siya sa revelasyon ng dalaga. Napatulala na lamang siya sa pagkakatitig kay Sayong. O ano na? Hindi ka ba masaya? Totoo ba yan, Sayong? Sinasagot mo na ako? Tayo na? Nobya na kita? Oo nga po. Magkasintahan na po tayo. Biglang napalitan ng tuwa ang pagkadismayang naramdaman ng binata. Hindi niya inakala na sa ganoong tagpo pa niya maririnig ang matamis na oo ng dalagang pinakatatangi. Agad na niyakap ni Toto si Sayong. Masayang-masaya siya sa naging pasya nito. Napapangiwi naman si Sayong habang niyayakap siya ni Toto. Buong akala niya ay ganoon lang kadali na magpanggap na mahal din niya ang lalaki. Nagkakamali pala siya dahil nandidiri siyang yakapin ang katawan nito at hawakan ang mga kamay na ilang beses nang naglinis ng patay. Ngunit kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili dahil ito lang ang nakikita niyang pag-asa para matustusan ang pangangailangan nila ng kanyang ina. Samantala,
Pag-uwi sa bahay, napapailing na lang ng lihim si Aling Karing nang dalhin ni Sayong ang binata sa kanila para opisyal na ipakilala bilang nobyo niya. Nang makaalis ang binata ay kinumpronta siya agad ng kanyang nanay. Anak naman, bakit humantong pa sa pakikipagnobyo ang ginagawa mo? Matututunan ko rin siyang mahalin, Nay. Pero paano kung hindi? Paano kung may makilala kang iba tapos nung titibok ang puso mo? Ano na lang ang mararamdaman ni Toto? Nay, lahat ng relasyon merong hangganan. Nobyo ko pa lang si Toto, hindi ko pa siya asawa. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Paano mo nagagawa makisama sa taong hindi mo naman mahal? At hindi lang yon, embalsamador siya. Huwag kayong mag-alala, Nay. Masasanay din po ako. Ang mahalaga ngayon, may sasagot na sa pangangailangan natin. Hindi na tayo magiging isang kahig, isang tuka. Wala nang nagawa pa si Aling Karing sa pakikipagtalo sa kanya ng anak. Naging sunod-sunuran na lamang siya rito. At tama nga ang sinabi ni Sayong, kahit papaano ay naging maayos ang kanilang buhay. Dahil laging nagbibigay ng sustento si Toto kay Sayong, hindi na rin sila nalilipasan ng gutom gaya ng dati. Isang araw, bumisita si Atan sa kubo ng mag-ina. Nagkataong wala roon si Aling Karing dahil nag-ani ng palay sa kabilang baryo. Sayong, ano tong nabalitaan ko mula sa nanay mo na may nobyo ka raw na isang embalsamador? Ay nako, si Nanay talaga. At pinaglalaruan mo lang daw. Paano naman? Sino ba naman ang seseryoso sa ganung lalaki? Mukha ko ng tatay, tapos nakakadiri pa yung trabaho. Kung ganun, bakit mo pinasok ang sarili mo sa isang relasyon na hindi mo naman pala gusto? Ay nako. Naaawa na kasi ako kay Nanay, Kuya eh. Bilad na sa araw ang buong katawan, batak na batak sa trabaho. Kaya naisip ko na si Toto ang solusyon para kahit papano ay makakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw. Hindi ka ba nahihiya kapag magkasama kayo? Yun na nga ang pinoproblema ko, Kuya eh. Nakakahiya, sobra. Kahit 26 lang siya, mukha na siya 50. Kaya nga, hindi ako pumapayag na lumabas kami. Alam mo, hindi magtatagal. Problema yung ginagawa mo. Ang mabuti pa, tigilan mo na yan. Kahit na maghapong pinagsabihan ni Atan si Sayong, hindi niya pa rin pinahalagahan ang mga sinabi nito. Iniiba niya ang usapan para hindi magtuloy-tuloy ang litanya ng kanyang pinsan. Subalit isang araw, napilitan si Sayong na sumama kay Toto sa pamamasyal. Sobra ang pagpipigil niya sa sarili na iwaksi ang mga kamay nito kapag hinahawakan siya ng binata. Kahit labis ang kanyang pagtitimpi, ay napalitan naman niyo ng saya dahil binilhan siya ng lalaki ng mga damit. Siya na ang kusang yumayakap kay Toto kapag inaabot nito ang lahat ng kanyang pinipili. Takip silim na nang mapagpasyahan nilang umuwi. Ihahatid sana siya ng nobyo sa kanilang kubo, ngunit hindi na siya pumayag. Baka wala na itong masakyan ng jeep pabalik ng bayan pag natagalan pa ang lalaki sa kanilang baryo. Matapos siyang makababa sa pampasaherong jeep ay nagpaalam na siya sa binata. Hindi na bumaba si Toto dahil babalik din naman kaagad sa bayan ang naturang sinasakyan. Habang siya ay naglalakad, bagong tapal ang makitid na pilapil na dinadaanan ni Sayong. Maputik naman ang palayan dahil sa bagong tanim pa lang ang mga palay. Naiinis siya habang lumulubog ang kanyang mga paa sa putikan. Hindi naman siya masyadong nahihirapan dahil nababanaag niya ang dinaraanan dahil sa tanglaw ng maliwanag at bilugang buwan. Napamura na lamang si Sayong nang biglang madulas ang isang paa, dahilan para tumama ang kanyang puwet sa basang pilapil. Lintik naman oh! Akmang tatayo na sana siya
nang may napansin siyang bulto ng tao na parang nakatanaw sa kanya. Hindi niya pinansin yun dahil sanay naman na siya na ginagabi ang ilang magsasaka sa malawak na palayan na yon. Pagdating sa kanilang kubo, sinalubong agad siya ng kanyang pinsan na si Atan. "Aba, nandito na po pala ang prinsesa niyo, tiya." "Bakit ka ginabi ng uwi, Sayong? Nag-aalala na ako sa'yo." Pasensya na po kayo, Nay. Napasarap po kasi ang pamamasyal namin ni Toto. "Mukha nga. Tingnan niyo't maraming dalang prinsesa, oh." Bakit ka pala nandito, Kuya? "Kumuha ng mga dahon na nipa ang pinsan mo. Kanina pa sana yan nakauwi sa sentro ng baryo, kaya lamang ay minabuti niyang samahan muna ako habang hindi ka pa nakakauwi." Mamaya ka na umuwi, Kuya. May dala akong lechon manok. Pagsaluhan na muna natin to. Aba, hindi ko tatanggihan yan. San ka nga pala dinala nung nobyo mong embalsamador, ha? Sa punerarya? Siyempre sa plaza, Kuya. Ano ka ba? Siguraduhin mo lang na hindi mo pa naisusuko ang bataan. Babae ka, ha? Baka sa ibabaw ka lang ng kabaong pahigain nun. Ang sama mo. Anong tingin mo sa akin? Basta-basta na lang bubuka ka? Saka naiisip ko pa lang na hinahalikan ako ng embalsamador na yun. Nangingilabot na ako. Yak! Nakakadiri nga yung mga kamay niya eh. Naiisip ko mga bangkay na hinahawakan. Pinapaliguan at kinukunan ng dugo. Holding hands pa nga lang, kinikilabutan ng buong katawan ko eh. Kakayang pa sa harapan niya? Tiisin mo yan, pinasok mo yan eh. Pero huwag kang magpapagalaw ha. Ayoko mahaluan ng lahi natin ang mukhang impakto. Nagtawanan pa ang dalawa bago pumasok sa loob ng kubo. Si Aling Karing naman ay naghanda na para makapaghapunan na sila. Matapos makakain, nagpaalam na ang matanda na mauuna sa pagtulog. Uminom muna ang magpinsan at patuloy na nagkwentuhan sa labas ng kubo ni Sayong. "Oh, uuwi na ako, pinsan. Baka hinahanap na ako sa bahay." "Sige, Kuya. Dalhin mo na din to mga tinapay." "Ayos. Salamat. Sige, alis na ako." Hinatid pa ni Sayong ang kanyang pinsan sa labas ng bakuran. Tinanaw niya itong pasan-pasan ang mga dahon ng nipa hanggang sa makalayo na ito sa kanila. Akmang papanhik na sana si Sayong sa loob ng kubo nang biglang tinakpan ng panyo ang kanyang ilong at bibig. Naamoy niya roon ang isang uri ng kemikal na unti-unting naging dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Isang lalaki ang humahangos habang buhat-buhat ang walang malay na katawan ni Sayong. Kanina niya pa ito sinusundan. Mabuti na lamang at nakakuha siya ng pagkakataon na mapaamoy sa dalaga ang kemikal na matagal niya nang hinanda para dito. Makalipas ang ilang sandali, marahan niyang inihiga sa damuhan ang babae. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at nakalantad ang napakaamo niyang muka. Nakasuot ng maikling bestida si Sayong, kaya litaw na litaw ang kinis ng hita at binti nito. Parang asong ulol na hinaplos ng lalaki ang hita ng babae. Hinawi niya paitaas ang bestida at napalunok siya ng ilang ulit na tumambad sa kanyang tingin ang matagal na niyang nais mahawakan. Agad niyang kinapayon at nakapikit ang kanyang mga mata habang hinihimas ang maumbok na pagkababae na natatabunan ng manipis na tela. Nagpalinga-linga ang lalaki sa paligid nang makarinig ng mga kaluskos. At nang mapagtantong isang pusang gala lamang ang gumagawa ng ingay, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Makalipas ang ilang saglit, nagising si Sayong nang maramdaman ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Dahil sa sakit ng ulo at pagkahilo ay hindi niya maaninagan ang muka noon. Lumanghap siya ng maraming hangin at sumigaw ng malakas. Nagpumiglas siya ng husto hanggang sa nakakuha siya ng pagkakataon na sipain ang hinaharap ng lalaki.
Sa lakas ng ginawa ni Sayong ay sumubsob ang mukha nito sa lupa na sapu-sapo ang kanyang harapan. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi alintana ang punit-punit na damit. Nagtatakbo si Sayong sa loob ng damuhan. Nagpalinga-linga dahil sa pag-aalala na sinusundan pa rin siya ng lalaki. Biglang nadapa si Sayong, dahilan para siya ay magpagulong-gulong sa damuhan. Dali-dali siyang tumayo at nagulat sa bumungad sa kanya. Nasa harapan niya na ang lalaki na sa wari niya ay nakangisi. Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Pakawalan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Paatras siyang nagsusumamo sa lalaki, ngunit desidido yon sa kanyang binabalak. Nang akmang susunggaban niya na si Sayong, nadulas naman yon at nadapa sa lupa. Kaagad namang tumakas si Sayong na humahangos at umiiyak. Saklolo, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Hindi pa nakakalayo si Sayong, naramdaman niya na ang paghablot ng lalaki sa kanyang buhok. Kinaladkad siya noon sa putikan. Walang nagawa si Sayong laban sa lakas ng lalaki. Kahit anong pagpupumiglas niya ay baliwala lamang. Masakit ang kanyang anit dahil sa pagkaladkad nito sa kanya na hawak ang kanyang buhok. Malakas na ibinalya si Sayong ng lalaki sa lupa. Nanginginig siyang inaaninag ang pagmumuka nito, ngunit bigo siyang alamin dahil sa putik na nasa mukha noon. Pagkatapos, mariin siyang dinaganan ng lalaki. Nang muli siyang magpumiglas, ay tumama ang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Hindi na siya nakapanlaban dahil kahit buhay na buhay ang kanyang diwa, ay hindi na siya nakagalaw dahil sa panghihina. Buong akala ni Sayong ay pagsasamantalahan agad siya ng lalaki. Malayang dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Naghihintay na matapos ang lalaki sa panggagahasa sa kanya. Ngunit nasipat niya ang isang bagay na hinugot noon mula sa kanyang tagiliran. Isang matigas na bagay na sa tingin niya ay parang bakal. Gamit yon, pinalo ng lalaki ang ulo ni Sayong. Nang mapansin nito na tila wala na siyang buhay, nagsimula na yon na pagsamantalahan ang dalaga. Matapos magpakasasa sa katawan ni Sayong, iniwan niya na lamang yon na nakatiwangwang. Kinabukasan, hindi mapakali si Toto. Para bang may kakaiba siyang nararamdaman, hanggang sa nagpasya na ang binata na dalawin ang kanyang nobya. Kinausap niya ang kanyang kasamahan na may importante lamang siyang aasikasuhin. Pagdating kina Aling Karing, nadatnan ni Toto ang ilang mga taong nasa bakuran ng kubo ng kanyang nobya. Napuno ng bulong-bulungan ang mga taong naroroon. Malakas ang bumabayong kaba sa dibdib ni Toto nang marinig ang umiiyak na ginang. Pumapamalahaw at halos wala ng boses na mailabas dahil sa kasisigaw. Aling Karing, ano po nangyari? Toto, wala na si Sayong. Iniwan na ako ng anak ko. Walang pagdadalawang isip, dali-daling hinawi ni Toto ang puting kumot na tumatabing sa nakahigang si Sayong. Karumal-dumal ang sinapit ng kanyang nobya. Hindi! Sayong, mahal ko! Sinong gumawa nito sa'yo? Sino? Niyakap ni Toto ang malamig na bangkay ni Sayong. Parang pinipiga ang kanyang puso sa sinapit ng kanyang nobya. Sino po ang gumawa sa kanya nito, Aling Karing? Walang nakakaalam. Nagulat na lamang ako nang ibalita sa akin na natagpuan ang bangkay ni Sayong sa loob ng kanipahan.
Sabihin niyo, ginahasa po ba siya ng animal na gumawa nito sa kanya? Oo, punit-punit ang kanyang damit at halos wala na siyang saplot nang siya ay matagpuan. Mananagot ang gumawa nito. Isinusumpa ko. Pagbabayarin ko ng mahal ang taong gumawa nito sa kanya. Kuyomang kamaong nanginginig si Toto habang sinasabi ang mga katagang yun. Ano ang plano mo sa labi ni Sayong, Karing? Ipapaimbalsa mo ko siya, Kapitan, para makasama ko pa siya ng mga ilang araw. Ako na po ang bahala kay Sayong, Aling Karing. Makalipas ang ilang sandali, dinala na ang bangkay ni Sayong sa puneraryang pinagtatrabahuhan ni Toto. Gaya ng sinabi niya, ay siya ang personal na nag-asikaso sa bangkay ng kanyang nobya. Toto, maaari ko bang masilayan ang gagawin mong paglilinis sa anak ko? Oo naman po, Aling Karing. Wala pong problema. Dahil wala ang may-ari ng punerarya, pinasama ni Toto si Aling Karing sa loob ng silid. Makikita roon ang mahabang mesa kung saan pinapatong ang bangkay na nililinisan ni Toto. Nang ipasok na ang katawan ni Sayong, biglang humagulgol ng malakas si Aling Karing. Hindi niya kayang masilayan ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Mabuti na lamang at sa labas ay naroon si Atan. Tinawag siya ni Toto para tulungan siya sa tiyahin nito. Kaagad namang dinaluhan ng binata si Aling Karing at inilabas sa silid. Mas mabuti kung makakalanghap siya ng sariwang hangin. Ganun ba? Sige, dadalhin ko na lamang siya dun sa labas. At inakay na nga ni Atan ang kanyang tiyahin palabas. Pinainom niya yun ng tubig para gumaan ang naninikip nitong dibdib. Tahan na po, tiya. Baka kumapano pa kayo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang, Atan, kesa makitang pinuburo lang aking anak na si Sayong. Magpakatatag po kayo, tiya. Pagkatapos ng libing ni Sayong, mananagot ang humalay at pumatay sa kanya. Isinusumpa ko yan. Halos hindi ko nga pinapalabas ng kubo ang batang yan. Ni hindi pinapaarawan dahil natatakot akong umatake ang epilepsy niya. Ngayon lamang siya nakalabas. Tapos, ito pa ang mangyayari. Patuloy na inaalo ni Atan ang tiyahin na halos mawalan na ng malay dahil sa pagtatangis. Samantala, pinagmamasdan naman ng mabuti ni Toto ang patay na nobya. Nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha habang hinahaplos ang maamo nitong muka. Kahit balot sa putik at mayroong mga galos at sugat ang katawan nito, hindi maitatago ang kakinisan ng kanyang balat. Sayong, mahal ko. Patuloy sa pag-iyak si Toto habang hinuhubad ang punit-punit na bestida na puno ng putik. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Aayusan kita na parang natutulog lamang. Pinaliguan niya yon, makailang ulit na sinabon, nilinisan ng mabuti hanggang sa mawala na ang dumi. Matapos na maglagay at magpakalat ng mga kemikal at solusyon sa mga ugat at bahagi ng katawan para mapabagal ang proseso ng pagkabulok ng nobya, ay pinakatitigan niya yon ng mabuti. Tapos ay pinahid niya ang kanyang mga pawis na nag-uunahang tumulo. Saka binulungan ang bangkay ng dalaga. Bago kita saksakan ng bulak, pagbigyan mo muna ako sa huli kong kahilingan, mahal ko. Hinalikan niya ang labi ng dalaga. Noong una ay banayad lamang, hanggang sa naging mapusok ang bawat pagdampi ng kanyang mga labi.
Hinagod niya ang kabuuang katawan ng kanyang nobya. Labis na pag-iinit ang kanyang naramdaman. Init na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Mabilis niyang kinalas ang sinturon mula sa kanyang pantalon at ibinaba ang kanyang zipper. Matapos magawa ang kanyang binabalak, kaagad siyang lumundag mula sa kinapapatungan at mabilis na isinuot muli ang pantalon at nag-ayos ng sarili. Isang kontentong ngiti ang sumilay sa labi ni Toto. Makalipas ang ilang sandali, sa muli niyang pagharap sa bangkay ay maayos na niyang tinapos ang kanyang trabaho. Pinahiran niya ito ng mga kosmetiko at nilagyan ng pabango upang maging presentable. Subalit ang hindi niya napansin, mayroong pares ng mga mata na nakasilip sa kanyang ginawa, mula umpisa hanggang sa matapos yun. 9 na araw na ibinurol si Sayong. Walang araw na hindi nagpapakita si Toto sa burol ng kanyang kasintahan, hanggang sa hinatid na yon sa kanyang huling hantungan. Toto, maraming salamat sa iyo. Kahit sa huling mga araw ay ipinakita at ipinadama mo kay Sayong ang iyong pagmamahal. Walang anuman po, Aling Karing. Tunay po ang pagmamahal ko sa kanya. Nakakapanghinayang nga lang dahil napakaigsi lamang ng panahon na kami ay nagkasama. Matapos magpaalam si Toto sa matanda, nauna na itong lumisan sa sementeryo. Madilim naman ang anyo ni Atan na lumapit sa kanyang tiyahin. Paano niyo nagagawang pakisamahan ng taong yun, tiya? Kasuklam-suklam ang ginawa niya sa bangkay ni Sayong. Sa katunayan ay gusto ko talaga siyang saktan. Ipamukha sa kanya ang kanyang kawalang hiyaan. Subalit matinding pagpipigil ang ginawa ko, Atan, dahil mayroon akong balak na talagang ikapaninindig ng mga balahibo niya. Ngunit bago yon, aalamin muna natin kung sino ang lumapastangan sa pinsan mo. Ilang araw ko nang pinaghandaan ng tungkol dyan, tiya. Nasa baul ng bestidang huling ginamit ni Sayong at nagtabi na rin ako ng putik galing sa kung saan siya huling natagpuan. Mabuti naman kung ganon. Mamayang gabi, samahan mo akong hukayin ang libingan ni nanay. Iaahon ko mula sa hukay ang mga kagamitan niya, kasama ang itim na karunungan. Pagkatapos nilang maghapunan, sumapit na ang hating gabi. Pinuntahan ni na Aling Karing at Atan ang sementeryo. Madali nilang nahukay ang libingan ng nanay ni Aling Karing dahil sa lupa lang ang tumatabon doon. Walang nicho at walang lapida. Tanging krus lamang na yari sa kahoy ang nakatirik doon na may nakasulat na pangalan ng matanda. Ang araw ng kapanganakan nito at araw ng kanyang kamatayan. Nang makuha nila sa loob ng kabaon ang isang lumang baul, ay mabilis na tinabunan ni Atan ang libingan ng matanda. Inayos ang nakatayong krus at inapak-apakan ang lupang itinabon para manigas at magpantay. Tayo na sa kubo, Atan. Isasagawa na natin ang ritual. Pagkarating doon, isa-isang inilatag ni Aling Karing ang mga kagamitan ng inang mambabarang. Akala niya ay hindi na niya masisilayan pang muli ang mga yon matapos na ilibing ang baul kasama ang labi ng kanyang ina. Bantog na mambabarang ang ina ni Aling Karing sa lugar nila sa Iloilo. Ni walang albularyo ang nakakatalo dito. Pumanaw lamang ang matanda dahil sa kanyang katandaan. Samantala, bata pa lamang si Aling Karing ay hinubog na siya ng kanyang ina sa pambabarang. Gamit ang mga orasyon at iba't ibang klase ng mga insekto. Hindi kumpleto ang mahika ng isang mambabarang kung wala itong pananggalang na mga orasyon.
Minsan, nang sinubukan ni Aling Karing ang gawain, kampante siyang hindi siya masusumbalikan dahil sa mayroon siyang pananggalang, ngunit sa kasamaang palad ay doon sa kanyang asawa na punta ang sumbalik na siyang ikinasawi nito. Nang mga panahong yun ay nagdadalang tao na si Aling Karing kay Sayong. Magmula nung araw na yun, hindi na siya sumubok pang mambiktima dahil natakot na siyang baka isa na naman sa kanyang pamilya ang madamay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang makapipigil sa kanya sa nais niyang gawin. Nabalot na ba ng itim na kumot ang bawat sulok at loob nitong kubo, Atan? Opo, tiya. Nalukuban na po ng dilim ang buong kubo. Mabuti naman. Sisimulan ko na ang ritual. Ngunit bago yon, lumapit ka muna dito. May gagawin lamang ako sa iyo. Kaagad namang tumalima ang binata. Lumapit siya kay Aling Karing na noon ay nasa harapan ng nakasinding mga kandila. Patatsulok ang pagkakahilera ng mga yon, kasama ang sinulid na kulay pula na nakapatong sa isang rebultong may sungay na kulay itim ang kabuuan. Pahigayong nakadapa sa lapag. Kinuha ni Aling Karing ang sinulid at mariing idinikit sa braso ni Atan na kaagad ding naglikha ng maliit na sugat. Tumulo ang dugo mula roon na mabilis namang pinunasan ni Aling Karing gamit ang isang hintuturo nito. Sa isang kamay ng matanda, naroroon ang isang maliit na kristal. Binulungan niya ng orasyon ang naturang kristal na may pagkakahel ang kulay at mabilis na isinuksok yun sa loob ng sugat sa braso ni Atan. Parang nilamon naman ng sugat ang kristal at makalipas ang ilang segundo ay kusang naghilom ang sugat ng binata. Yan ang magsisilbing proteksyon mo para makaiwas ka sa kahit na anumang uri ng barang. Hindi tatalab sa iyo ang mga sumbalik dahil sa tangan mo na ang kristal na napapalooban ng mga orasyon ko. Pinabalik ni Aling Karing si Atan sa sulok na kinaroroonan nito kanina. Samantala siya naman sinisimulan na ang ritual sa pag-uungkat ng mga pangyayari. Inilabas niya ang bestida ni Sayong at itinabi doon ang putik na nakuha ni Atan. Maraming orasyon ang kanyang inusal bago biglang tumuwid ang kanyang likod na tila ba sinasaniban ng kung ano. Napamulagat ang kanyang mga mata sa loob ng ilang minuto hanggang sa naglakbay ang kanyang diwa tungo sa huling araw na nabubuhay pa ang kanyang nag-iisang anak. Nasilayan niya kung paano nilapastangan ng isang lalaki si Sayong. Nakita niya rin kung paano pinahirapan bago nalagutan ng hininga ang kanyang anak. Malinaw na malinaw ang itsura ng lalaking nakangisi habang isinasagawa ang kanyang kawalang hiyaan sa dalaga. At sa pagbalik niya sa kanyang wisyo, nag-uunahang tumulo ang kanyang mga pawis na sinasabayan ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Magbabayad ka, pangahas na embalsamador. Matitikman mo ang lupit ng aking mahika. Ipapalasap ko sa iyo ang aking bagsik. Sisiguruhin kong mamamatay ka sa kamay ng isang mambabarang. Nagulat naman si Atan sa sinabi ng matanda. Kung gayon, si Toto pala ang pumatay sa kanyang pinsan. Galit na galit siya sa lalaking yun dahil sa nasaksihan niyang paghalay nito sa bangkay ni Sayong. Inutusan siya noon ng kanyang tiyahin na tingnan ang paglilinis ni Toto sa babae. Dahil sa ayaw niyang maistorbo ang pag-iyak ng lalaki habang nililinisan ang pinsan niya, ay hindi na siya naglikha ng ingay habang sinisilip ang mga ito mula sa maliit na siwang ng pinto.
Ngunit nang makita niyang hinahalikan ni Toto ang kanyang pinsan, susugurin niya na sana yun, subalit napigil lang niya ang sarili dahil ayaw niyang mag-alala pa ang tiyahin na noon ay nasa labas at nagluluksa. Naisip niyang baka may mangyari pang masama kay Aling Karing, hanggang sa napagpasyahan niyang tunghayan na lamang ang mga nagaganap. Sa isip-isip ni Atan, makakaganti rin siya sa lalaki sa pamamagitan ng pambabarang. Matagal niya nang alam na mambabarang ang kapatid ng kanyang lola, at matagal niya na ring hinahangad na matutunan ang kaalamang yun. Kaya lamang nang mamatay ang kapatid ng kanyang lola na siyang nanay ni Tiya Karing niya, ay isinama na sa libingan nito ang lahat ng mga kagamitan. Sa huling gabi ng lamay ni Sayong, sinabi niya sa kanyang tiyahin ang tungkol sa kanyang nasaksihan. Halos magwala si Aling Karing, ngunit sinabi niyang kumalma na muna. Papapaniwalain nila si Toto na wala silang nalalaman upang maging mas madali ang paghihiganti na kanilang gagawin. Ngayong nalaman na nilang si Toto rin pala ang humalay at pumatay kay Sayong, tiyak na doble-dobleng parusa ang ipapataw ni Aling Karing sa binata. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pagkaihi si Toto. Sinulyapan niya ang relong nasa dingding ng kanyang silid. 3:00 na ng madaling araw. Humikab siya at matamlay na bumangon. Nagtungo siya sa loob ng banyo upang pakawalan ang rumaragasan niyang ihi. Nakapikit ang kanyang mga mata habang ginagawa yon. Subalit saglit siyang natigilan nang maramdamang tila may maliit na insekto na kumagat sa kanyang pagkalalaki. Kahit inaantok ay pilit niyang ibinuka ang kanyang mga mata. Sinuri kung anong uri ng insekto ang kumagat sa kanya. Pagkatapos noon, dala ng matindim pagod at antok ay muli na rin siyang nakatulog. Kinabukasan, habang nasa trabaho, naramdaman niyang tila bumibigat ang kanyang alaga. Hindi siya mapakali, kaya naman hinubad niya ang suot na pantalon upang yon ay silipin. Sakto namang pumasok ang driver ng karo na si Dodong, ang tanging taong nakakaalam sa lahat ng kalokohang ginagawa ni Toto. Oh, ano na naman yan? Huwag mong sabihing magpaparaos ka na naman. Loko-loko, may tinitingnan lang ako sa alaga ko. Medyo namamaga kasi. Hindi ako komportable dahil pakiramdam ko kumikiskis ito sa pantalong ko. Hindi ko tuloy nagagawa na maayos ang trabaho ko. Baka naman na impeksyon na yan. Baliw ka kasi. Marami naman mga bayarang babae dyan tapos sa patay ka pa nagpaparaos. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ay, pasensya na. Nahihiya ka pala. Aba, syempre naman. Baka makarating pa sa amo natin at mawalan pa ako ng trabaho. Ay, naku. Bakit mo nga ba pinagtsatsagaan yung mga bangkay? Sa'yo ko lang to sasabihin ah. Ilang beses na rin ako nagbayad ng babaeng magpapaligaya sa akin pero hindi ako nakukontento eh. Sa mga patay lang talaga ako ginaganahan ng husto at ibang-ibang pakiramdam ko sa tuwing nakakaniig ko sila. Di ba pinopormahan mo yung babaeng namatay noong nakaraan, yung inembalsamo mo? Ano nangyari dun? Ginasa at pinatay. Kawawa naman. Teka, huwag mong sabihing pati yun ginalaw mo rin. Ako pa ba? Siyempre, bago sa pagpiestahan ng mga uod sa ilalim ng lupa, kailangan matikman ko muna. Grabe ka talaga. Ibang klase rin ng tibay ng sikmura mo, no? Literal na halangang kaluluwa. Biruin mo, close na kayo nun pero tinalo mo pa. Sa bagay, bakit ka pa magbabayad kung may nakahain naman na libre? Tsaka, sabi mo nga, ganun naman ang gusto mo, di ba? Pero, alam mo, tingin ko may sakit ka. Dapat nagpapatingin ka na sa doktor ng mga baliw. Alam mo, sa totoo lang, mahal ko talaga yun eh. Kaya lang, hindi talaga ako ginaganahan sa buhay. Mas gusto talaga ng katawan ko ang patay. Ay nako, baliw ka na nga talaga.
Nung mga sumunod na araw, dinapuan ng matinding lagnat si Toto. Nanginginig siya ng husto na parang pinaliliguan ng yelo dahil sa lamig na kanyang nadarama, samantalang napakainit naman ng buo niyang katawan. Nanghihina siya at pakiramdam niya ay mabubuwal siya kapag sinubukan niyang tumayo. Buong maghapon nakahiga lamang si Toto hanggang sa sumapit na ang gabi. Hindi naman siya makatulog kahit anong gawin niyang pagpikit. Madaling araw na nang humupa ang kanyang lagnat. Hindi na siya nilalamig, ngunit matinding pagkirot naman ang kanyang nararamdaman sa parte ng kanyang pagkalalaki. At sa tuwing tatangkain niyang umihi, wala namang lumalabas doon. Ay nako, ano ba to nangyayari sa akin? Makalipas ang 2 araw, nagawa na ring umihi ni Toto. Ngunit hindi lang basta ihi ang lumabas sa kanyang maselang parte, kundi malapot na likido na kulay dilaw. Mahapdi ang paglabas noon at kumikirot. Kinabukasan, "Pare, pansin ko mukhang matamlay ka ngayon ah." Ay, ayos lang ako, tol. "Anong ayos? Hindi ka naman dating ganyan. Hindi ka na ba nakaka-score sa mga bangkay, ha?" Sabing ayos lang ako eh. Ba't ba ang kulit mo? "Para nagtatanong lang naman eh. Ba't ba nagiging bugnuting ka na?" Ha? Ay, pasensya ka na. Namumroblema kasi ako dito sa ano ko eh. "Saan? Sa ano?" Itinuro ng nguso ni Toto ang parte ng kanyang katawan na nasa pagitan ng kanyang 2 hita. "Bakit? Hindi pa ba nawawala ang pamamaga?" Hindi na namamaga, kaso sobrang kati naman ngayon. Gabi-gabi hindi ako pinapatulog. Kamot na lang ako ng kamot. "Magpa-check up ka na kaya. Tamang-tama, may medical mission ng mga doktor dito sa bayan natin. Libre ang check up doon at libre na rin ang gamot." Kinabukasan, ginawa nga ni Toto ang payo sa kanya ng kaibigan. Binigyan siya ng doktor ng mga gamot para sa pangangati. Mayroon na ring antibiotic. Sa loob ng 7 araw, ininom niya ang mga gamot na yon. Subalit lalo lamang lumalala ang pangangati, dahilan upang magkaroon ng sugat ang kanyang ari. Hindi basta-bastang sugat lang yon, dahil sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalaki ang sugat na nakapalibot sa kanyang ari-arian. Hindi kaya ginagantihan ka na ng mga kaluluwa ng mga bangkay na ginalaw mo, pre? Sira, walang ganun. Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa sa ganyan? Di ba, hindi ka namang gumaling sa mga gamot na binigay ng doktor? Sabi nga nila, branded pa yung mga gamot na yun. Pero, sandali, may kilala akong albularyo. Baka makatulong sa iyo yun. Albularyo? Oo, kapag nagpatingin ka sa kanya, malalaman mo kung pinaglalaruan ka ba ng masamang espiritu o ng kung ano. Talaga? Tagasan ba yung albularyo na sinasabi mo na yan? Nung mga oras ding yun, hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang dalawa. Nagtungo sila sa isang albularyong kakilala ni Dodong. Nagulat pa si Toto nang mapagtantong doon din siya dinala ng kaibigan sa baryo nila Sayong. "Mahusay na albularyo tong si Kapitan, tiyak na matutulungan kanya sa problema mo." Nahihiyaman, ipinakita kaagad ni Toto ang kanyang sugatang alaga sa albularyo. Nang hilingin nitong ipakita ang kanyang tinutukoy. "Malala na pala yung sugat mo, bata. Malawak nang ginalawan ng sugat at iba na ang amoy. Ano palang dahilan kung bakit nakuha mo yan?" Sa pagkakaalala ko po, kinagat lang yan ng langgam eh. Maliit na pulang langgam, tapos namagana, hanggang sa nangati na ng sobra at naging ganyan na nga. "Wala ka bang ibang napapansin?" Meron pa po. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, namimilipit ako sa sakit dahil sa kumakapit sa buong laman ko ang hapdi at kirot na dulot niyan. 3:00 ka mo ng madaling araw? Opo. Tingin ko ay binabarang ka. Pinaglalaroan ka ng isang mambabarang.
Mambabarang? Bakit naman po ako babarangin? Marahil ay naiinggit o hindi naman kaya ay naghihiganti. Napaisip ng malalim ang binata. Sa dami ba naman ng kanyang pinagsamantalahan na bangkay, hindi malabong may mambarang nga sa kanya na naiwan na pamilya. Habang pabalik sa bayan, kinumpronta ni Toto si Dodong. Pre, aminin mo nga sa akin, may pinagsabihan ka ba tungkol sa ginagawa ko sa mga babaeng bangkay? Naku, wala. Ba't mo naman ay tanong yan? Binarang ako, hindi ba? Kaya hindi malabong ang gumawa nun ay kapamilya ng mga naging biktima ko. Baka naman pinagkaanulo mo na ako. Alangan naman kainggitan ako. Hindi na nga ako gwapo hindi pa presentable ang trabaho ko. Huy, wag mo nga maliitin ang trabaho mo. Hindi biro ang mag-embalsa mo ng mga patay. Kapaki-pakinabang ang parte mo dito sa mundo. Tsaka, hindi ko magagawa yun. Hindi ko ugaling manlaglag ng kaibigan. Sana hindi na lang ako nagpatingin sa albularyo. Kung ano-ano na tuloy ang iniisip ko. Huwag ka mag-alala, siguradong gagawa si Kapitan ng lunas dyan sa karamdaman mo ngayon. Kinagabihan, nagulat si Toto nang mapansin ang mga langgam na nagkalat sa kanyang higaan. Mga langgam na katulad ng kumagat sa kanya. Maliliit at mapupula. Napatayo siya kaagad dahil baka kagatin na naman siya ng mga yon. Subalit sa kanyang pagtayo, nakita niya ang bakas ng basa sa kanyang kobrekama. Napakunot ang kanyang noo sa pag-aakalang siya ay napaihi. Yun pala ay doon nang gagaling ang mga langgam na nasa kanyang higaan. Dali-dali niyang kinapa ang kanyang pantalon at naramdaman niya na basa din yun. Ngunit ibang likido ang kanyang nahawakan, malapot at may nakakasulasok na amoy. Kaagad siyang naghubad para makapagpalit, subalit bigla niyang nasagi ang kanyang ari. Napahiyaw na lamang siya sa sobrang sakit dulot ng pagkakasagi na yon. Dahan-dahan niya yung dinampian ng bulak na may betadine at alkohol. Yun na ang kanyang ginagawa para linisin at alisin ang mga naninigas na balat sa gilid ng kanyang sugat. Aray! Ang hapdi! Subalit napatda na lamang si Toto nang dumako ang kanyang tingin sa may kanyang puson. Mayroon kasing bukol na tumubo doon. Ngayon niya lamang nakita yon dahil nakatuon palagi ang pansin niya sa kanyang alaga sa tuwing siya ay naghuhubad. Malaki na ang bukol na maikukumpara na sa isang holen na sa pagkakataong yun ay tila ba sumisipsip ng kung anong likido mula sa kanyang loob dahil ramdam niya ang kirot na pumapalibot doon. Dumaan pa ang mga araw, hindi na nakakapasok sa punerarya si Toto dahil sa kanyang kalagayan. Hindi na rin siya nakabalik pa sa baryo kung saan naroroon ang albularyo dahil noong huling punta niya doon ay hindi niya inaabutan ang albularyo. Naisip niya na baka niloloko lamang siya ng matanda at hindi naman talaga siya binabarang. Mas lalo pang lumaki ang bukol na halos sakop na ang kalahati ng kanyang puson. Hindi na siya nakakalakad ng maayos dahil sa kanyang karamdaman. Naaapektuhan na rin ang kanyang pagkain at bumagsak na ang kanyang timbang. Pre, kumusta ka na? Eto, nagtitiis pa rin sa karamdaman kong to. Mabuti naman at dinalaw mo ako ngayon, pare. Siyempre naman, nag-aalala rin ako sa iyo, baka kung napano ka na. May mahalaga din kasi akong sasabihin, pre. Ano yun? Naaalala mo ba yung pinuntahan nating albularyo? Binalikan ko siya kahapon. O, ano na naman ang dinagdag niyang kasinungalingan? Mukhang napasubo ka ng husto. Hindi na raw kasi makikialam yung albularyo tungkol sa kaso mo. Anya, kailangan mong pagbayaran ng naging atraso mo sa mambabarang na nagbigay sa iyo ng sumpa. Ano?
Ano bang klaseng albularyo yan? Imbis na tulungan ang humihingi ng tulong ay ganyan lang ang sasabihin niya. Baka naman, nagpapanggap lang talaga yun. Kaya kung ano-ano dinadahilan. Hindi pre, kasuklam-suklam daw kasi naging kasalanan mo dun sa anak ng mambabarang. Ito lang ang masasabi ko pre. Mukhang kailangan mong humingi ng tawad dun sa ginawan mo ng kasalanan. Ano bang pinagsasabi mo dyan? At saan ko naman hahanapin yung mambabarang na gumagawa sa akin nito? Aray! Pre, tulungan mo ako. Ikamamatay ko na yata ang biglang pagkirot ng bukol na to. Sinipat ni Dodong ang sinasabing bukol ng kanyang kaibigan. Kahit bumabaliktad na ang kanyang sikmura dahil sa mabahong amoy na nalalanghap niya mula sa ari ni Toto, ay takip ilong niyang sinuri ang bukol, habang panay ang daing at ungol ni Toto. Dahil sa laki ng bukol, numipis na ang balat na nakabalot doon. Naging makinis na parang hinog na hinog. Pinakatitigan yon ng mabuti ng kaibigan ni Toto at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nahindik siya nang makitang mayroong gumagalaw sa loob ng bukol na yon. May mga uod. Napakaraming buhay na maliliit na uod ang nasa loob ng bukol mo, To. Ano? Naagnas na nga yung alaga ko. Dumagdag pa yung lintik na bukol na yan. Puntahan na natin yung albularyo. Siya lang ang makakapagsabi sa atin kung sino yung mambabarang. Sa patuloy na pangungumbinsi ni Dodong sa kanyang kaibigan na puntahan ang albularyo, ay pumayag na rin si Toto. Doon sa dulo ng palayan, may makikita kayong maliit na kubo. Nag-iisa lamang yon. Doon siya nakatira. Pinaglololoko mo ba kami? Kilala ko kung sino nakatira doon. Alam kong kilala mo siya dahil minsan nakitang nakita doon. Noong natagpo ang patay si Sayong sa loob ng kanipaan, hindi ba? Ibig mong sabihin, si Aling Karing ang mambabarang? Tunguhin mo na ang kubo niya nang malaman mo kung bakit ka nagkakaganyan. Kasama si Dodong, paika-ikang binaybay ni Toto ang makitid na daang pilapil patungo sa kubo ng matanda. Malayo pa lamang ay natanaw na niya si Aling Karing na nakadungaw sa bintana, nababalot ng itim na balabal. Anong kailangan mo ditong hayop ka? Atan, hindi ka ang sadya ko. Sino naman? Si Tia? Bakit? Hahalayin mo rin ba siya tulad ng ginawa mo sa pinsan ko? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakita kong ginawa mo sa bangkay ni Sayong. Saksi ako sa kawalang hiyaan mo, demonyo ka. Demonyo? Ako? Sino ba sa amin ang tiyahin mo ang demonyo? Hindi ba siya? Dahil ang mga mambabarang ay kampon ni Satanas. Nararapat ka lang na barangin. Sa ginawa mo sa pinsan ko, buhay mo magiging kapalit. Akmang susugurin sana ni Toto si Atan para bigyan ng malakas na suntok nang biglang pumutok ang bukol na nasa kanyang puson. Umagos ang malapot at manilaw-nilaw na likido doon na dahilan kaya nabasa ang kanyang pantalon. Dumaloy ang likido hanggang sa kanyang mga paa kasama ang maliliit na uod na gumagalaw-galaw pa. Tigilan mo ng ginagawa mo sa akin, Aling Karing! Masakit ba? Kulang pa yan bilang kabayaran sa ginawa mo sa pinsan ko. May sakit ako. Necrophilia kung tawagin ng mga doktor, kaya hindi ko mapigilan ang pagkaumaling sa mga bangkay na naghahantong sa pakikipagtali ko sa kanila. Dahil din ba sa sakit mong yan, kaya mo nagawang patayin si Sayong, Toto? Pinagkatiwalaan kita, pero bakit mo nagawa yun sa kanya? Bakit? Nang marinig yun, nanlaki ang mga mata ni Dodong. Halos hindi siya makapaniwala na magagawa yun ng kaibigan. Minahal ko si Sayong. Halos ibigay ko na nga sa kanyang lahat ng kinikita ko para magustuhan niya lang ako eh. Nung araw na sinabi niyang sinasagot na niya ako bilang nobyo niya, walang paglagyan ng sayo ko noon.
Para akong nakalutang sa alapaap. Kung mahal mo siya, bakit mo siya pinatay? Bakit mo siya hinalay? Sobrang hinusayan mo naman ang pagpapanggap para mapagtakpan ng iyong kasalanan. May pasumpa-sumpa ka pang nalalaman. Inilahad ni Toto ang lahat sa kanila, kung paano naging makulay ang kanyang buhay nang naging sila ni Sayong. Nais niyang ipagsigawan sa lahat na nobya niya ang dalaga, ngunit ayaw naman nito. Mas ginusto ni Sayong na sila lamang ang makakaalam sa kanilang relasyon. Wala naman naging problema sa kanya dahil hindi naman mahalaga na ipaalam pa sa iba. Ang importante, nagmamahalan sila at alam ni Aling Karing ang tungkol doon. Nang naging sila ni Sayong, itinigil na niya ang paggalaw sa mga bangkay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kakalimutan niya na ang ganoong gawain dahil magbabago na siya para kay Sayong at sa kanilang relasyon. Minsan ay humiling siya sa dalaga na magmotel sila para naman ipadama rito ang kanyang pagmamahal. Ngunit mariing tinutulan yon ni Sayong, saka na lamang daw niya ibibigay ang sarili kapag sila ay mag-asawa na. Sa sinabing yon ni Sayong ay mas lalo siyang humanga sa kanyang nobya. Napagtanto niyang karapat-dapat na igalang ito. Mas lalo niyang pinagbutihan ang trabaho dahil sa kanyang inspirasyon. Ngunit laging nahihimatay ang dalaga na hindi niya naman alam kung ano ang dahilan. Magkaganon pa man ay pinag-ipunan niya ang gamot para dito. Napagtanto din niyang magaan pala ang pakiramdam kapag nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho nang walang halong kalokohan. Hanggang isang araw, niyaya niyang mamasyal ang kanyang nobya para ibili ng mga bagong damit. Ayon na rin sa kahilingan nito na hindi niya napagbigyan noong nakaraan. Namasyal sila at masayang-masaya noong araw na yon. Hinatid niya pa ang nobya sa baryo, ngunit dahil sa maggagabi na ay hindi na siya bumaba ng jeep para makauwi agad sa bayan dahil sa huling trip na yon ng kanilang sinakyan. Kung ihahatid niya pa ang nobya sa tirahan nito, wala na siyang masasakyan pabalik ng bayan. Ngunit nang makalayo na si Sayong sa kanya, ay tila ba nang hihinayang siya. Bumaba siya ng jeep at napagpasyahang sundan ang dalaga. Susurpresahin niya sana ito pagdating sa kanila. Natanaw niya pa ang pagkabaon ng mga paa nito sa putik doon sa bandang basa na pilapil. Akmang tutulungan niya na sana yun nang siya naman ang mahulog sa maputik na palayan. Sumubsob ang kalahati niyang katawan sa putik, kaya naghanap na muna siya ng mapaghuhugasan. Sakto namang napadaan siya sa kanal na mayroong dumadaloy na malinis na tubig, kaya doon na siya naghugas. Matapos na masigurong maayos na ang sarili, ay patuloy siya naglakad papunta sa kubo ng nobya. Subalit nang malapit na siya sa kubo, ay narinig niya ang tinig ng isang lalaki. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan nila, kaya lamang halos hindi siya makapaniwala sa mga narinig buhat sa bibig ni Sayong. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mga katagang sinabi nito tungkol sa kanya at sa mga pandidiri ng dalaga sa tuwing magkasama silang dalawa. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nung mga sandaling yon, biglang gumuho ang makulay niyang mundo. Parang sinaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit nang marinig na ginagamit lang pala siya ng dalaga, na pera niya lang pala ang habol nito. Marami pang sinabi si Sayong habang nakikipagkwentuhan sa kanyang pinsan na si Atan. Ngunit ang mas tumatak sa kanyang isipan ay ang pandidiri nito sa kanya kapag nahahawakan niya ang dalaga. Dahil doon, sumiklab ang galit ni Toto.
Napakapa siya sa bulsa ng kanyang pantalon, nahawakan niya ang panyo at nilagyan yon ng isang uri ng kemikal na nakakapagpawala ng malay ng tao kapag nalanghap yon, at nakakapagpabalik naman sa malay ng taong nahihimatay. Ang kemikal na yon ay lagi na niyang daladala. Binili niya talaga yon para kay Sayong, para sa tuwing mahihimatay ang dalaga na magkasama sila ay madali niya lang itong mapapasinghot. Nilukob ng galit ang buong pagkatao ni Toto. Ayaw niya na siya ay niloloko. Ayaw niya rin na pinaglalaruan ang kanyang damdamin. Nang makita niyang umalis na si Atan, ay kaagad siyang lumapit sa nakatalikod na si Sayong, at mabilis na itinakip sa ilong at bibig ng dalaga ang panyong kanyang daladala. Nagpalinga-linga siya sa paligid para sigurong walang ibang taong naroroon, at kaagad niyang binuhat ang walang malay na si Sayong patungo sa loob ng kanipaan kung saan mayroong mayayabong na mga damo. Ngayon niyo sabihin, walang kasalanan si Sayong sa akin. Ngayon niyo sabihin na naging mabuti kayong lahat sa akin. Alam kong alam niyo rin, Aling Karing, na niloloko niya lamang ako. Isa kayong konsentidor na ina. Biglang bumukas sa mukha ng matanda ang pagkagulat. Nasapo niya ang kanyang dibdib dahil sa mga isiniwalat ng binata na kanyang narinig. Maging si Atan ay biglang nakaramdam ng pagkakonsensya. Mahirap din pala ang pinagdaanan ni Toto. Nasaktan din ito ng labis, naloko at higit sa lahat, naging mababa ang tingin nito sa sarili dahil sa panlalait ni Sayong. Pero hindi sapat na dahilan yon para pumatay ka ng tao. Dahil ba sa nasaktan ka, kailangan mo siyang gantihan sa pinakamasaklap na paraan? Sabihin niyo yan sa sarili niyo, Aling Karing. Pag nilaya niyo mga katagang nasambit ninyo. Kahit hirap sa paglalakad at paika-ika, taas noong nilisan ni Toto ang kubo ng mambabarang. Naiwang nakatigagal naman si Atan, napapaisip dahil sa kanyang mga narinig. Yan na nga bang sinasabi ko kay Sayong, tiya eh. Dahil sa pagiging makasarili niya, nasaktan niya si Toto. Humantong tuloy sa ganito ang lahat. Huwag mong sabihin, bumabaligtad ka na ngayon. Pinsan mo ang nagrabyado. Tandaan mo yan, Atan. Alam ko po yun, tiya. Pero parang nakukonsensya na po yata ako. Nasimulan na natin ito. Dapat pa nating tapusin. Sige na, umuwi ka na muna na makapag-isip-isip ka. Sumapit ang gabi. Pabaling-baling sa higaan si Toto. Hindi siya makatulog dahil sa matinding kirot na nananalasa sa pumutok niyang bukol. Parang naging mapa ito sa kanyang balat. Nagtutubig ang sugat at humihibok-hibok pa rin ang gilid nito na mayroong naglalabasang mga uod. Hindi ako hihingi ng tawad sa inyo. Mabuti pang mamatay na ako kesa magdusa ng ganito. Kinuha ni Toto ang isang maliit na boteng may lamang kemikal na ginagamit niya sa pagpepreserba ng patay. Walang pagdadalawang isip niyang ibinuhos yun sa nagtutubig niyang mga sugat. Sa pagdapo ng kemikal sa kanyang balat ay impit siyang napapasigaw. Sobrang hapdi ang idinudulot noon. Tiniis niya ang kirot at muling binuhusan ang sugat. Napahiyaw siyang muli, ngunit sa pagkakataong yun, sa muling paglabas ng maliliit na uod mula sa kanyang sugat, nagkikisay ang mga yun na parabang nalalason. Agad siyang nakaramdam ng kaginhawahan hanggang sa siya ay makatulog na. Subalit nang tumungtong ang 3:00 ng madaling araw, binulabog naman siya ng pagsakit ng kanyang ari. Nang tingnan niya yon ay dumudugo na ang dulo ng kanyang alaga. Mapula na maitim ang dugong tumutulo doon.
Hindi niya nakayanan ang sakit, hapdi at kirot, hanggang sa siya ay maglupasay na sa sahig. Nang hihina na si Toto, halos magdilim na ang lahat sa paligid niya, ngunit pilit niya yung nilalabanan. Pilit niyang binubuklat ang kanyang mga mata hanggang sa hindi na niya maibuka at tuluyan ng nagdilim ang lahat sa kanya. Toto, patawad. Patawarin mo sana ako. Kinabukasan, tinig ni Sayong ang gumising sa binata. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid. Nang mapagtantong nasa loob lang siya ng kanyang silid at kalahating hubad na nakahiga, ay pinayapa niya ang kanyang sarili. Makirot pa rin ang kanyang mga sugat, partikular na ang kanyang ari. Hirap na hirap si Toto, pero kailangan niyang puntahan ang puntod ng kanyang dating nobya. Bawat paghakbang niya ay tila dinudurog ang kanyang mga laman. Sobrang sakit, pero wala nang sasakit pa sa puso niyang sugatan. Ilang sandali pa, narating niya na ang puntod ni Sayong, humahagulhol na humihingi ng tawad. Sayong, mahal ko. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko sa'yo. Nagpadala lamang ako sa galit. Akala ko kasi mahal mo rin ako eh. Kaya sobrang pait at sakit nang marinig ko na pinandidirihan mo pala ako. Umihip ang malamig na hangin at dumampiyon sa balat ni Toto. Alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko sa'yo. Lahat ng ginawa kong pambababoy at pananakit sa'yo. Kulang na kulang ang nararanasan ko ngayon kumpara sa naranasan mo sa mga kamay ko. Handa kong tanggapin ang lahat ng parusa ng nanay at pinsan mo. Hindi na ako hihingi ng tulong kahit kanino para malunasan to. Gusto na kitang makasama. Gusto ko nang bumawi sa'yo, Sayong. Ang lahat ng sinabi ni Toto ay umabot sa pandinig ni Atan, na noon ay nakatayo mula sa di kalayuan. Hindi alam ni Atan kung bakit nakakaramdam siya ng awa sa lalaking pumatay sa kanyang pinsan. Nahahabag siya rito, nakukonsensya at kailangan may gawin siya para umayos na ang lahat sa pagitan nito at ng kanyang tiyahin. Nahihibang ka na ba, Atan? Tiya, tama ng kasamaan. Hindi niyo ba nakikita na sa bawat kasamaang nangyayari, nababalot ng kadiliman ang puso natin at nasasaktan? Anak ko na agrabyado, Atan. Oo nga, tiya. Pero may kasalanan din si Sayong kay Toto. May kasalanan din tayo sa kanya. Sinusubukan mo ba ako? Tiya, mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Ayokong dumating sa punto na makapatay kayo ng tao. Tama na, tiya, nakikiusap ako. Sa tingin niyo ba, magiging masaya si Sayong kapag tuluyan niyong isinanla ang inyong kaluluwa sa demonyo? Atan! Pakiusap, tiya. Itigil na natin to. Muli, sumapit ang gabi. Hubot-hubad si Toto habang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Ramdam niya ang tila pagpintig ng mga uod sa kalalim-laliman ng kanyang laman. Alam niyang punla ito ng barang na tutupok sa kanyang kabuuan. Makirot, masakit. Kahit namimilipit siya ay wala na siyang salitang nais pang pakawalan. Hinihintay na lamang niyang tuluyan na siyang tapusin ng mambabarang. Samantala, nakatulala si Aling Karing na humarap sa kanyang mga gamit sa pambabarang kay Toto. Bilang isang ina, walang kasing sakit ang mawalan ng anak. Ngunit bilang tao, normal lang na magkasala. Subalit sa mata ng Panginoong Diyos, ang makapatay ng tao ang pinakamalaking kasalanan na pagbabayaran mo sa naglalagablab na apoy na walang hangganan. Tinimbang ni Aling Karing ang lahat,
Napagtanto niyang hindi pa pala siya tuluyang nasasakop ng kapangyarihan ng dilim. Nararamdaman niyang may kabutihan pa ring natitira sa kanyang puso. Bumuga siya ng malakas na hangin. Nanginginig na pinatay niya ang mga ilaw sa nakasinding mga kandila. Umusal siya ng orasyon ng paulit-ulit. Nang matapos ay inisa-isa niyang pinulot ang mga sinulid at pinakawalan sa bote ang mga langgam na ginagamit niya sa pambabarang. Muli siyang nag-usal ng orasyon habang nilalagay ang mga kagamitan sa loob ng isang baul. Butil-butil na pawis ang naglabasan sa kanyang muka nang matapos ang ritual sa pagbawi ng barang. Mahinahon siyang tumayo para hawiin ang mga nakatabil na mga kumot at kurtinang itim sa loob at bawat sulok ng kubo. Kahit sa gitna ng gabi, bumukas at bumanaag ang liwanag sa tahanan ng matanda. Dahil sa paglusot ng liwanag na nagmumula sa buwan, pakiramdam ni Aling Karing ay nabawasan ang mabibigat na dalahin sa kanyang damdamin. Samantala, ang namimilipit na si Toto ay halos hindi na humihinga. Sadyang pinipigil ang paghinga upang maging daan ng kanyang kamatayan. Subalit bigla na lamang siyang napabahing, dahilan upang siya ay mapasinghap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang sarili. Unti-unti nang nawawala ang kirot sa kanyang mga sugat. Nang sinipat niya ang mga yon ay nagulat na lamang siya nang dahan-dahang naglalaho ang mga natuklap na balat sa kanyang sugat. Ang dati na namumula at nagtutubig na sugat sa kanyang puson ay unti-unti na ring naghihilom. Ang kanyang alaga naman na tila naaagnas na ay bumabalik na rin sa dati. Dahil sa sayang nadarama, napatalon sa tuwa si Toto. Kinaumagahan, walang sinayang na sandali ang binata. Pinuntahan niya sa kubo si Aling Karing, ngunit wala doon ang matanda. Papunta na sana siya sa sementeryo nang makasalubong niya naman si Atan. Ano na naman bang ginagawa mo dito, Toto? Dadalawin ko lang sana ang puntod ni Sayong. Para saan pa? Gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat? Galing ako sa kubo ni Aling Karing. Wala siya doon kaya naisipan kong puntahan na lang ang puntod ni Sayong. Magaling na ako, Atan. Alam kong binawi na ni Aling Karing ang barang. Sana naman sa pagbawi ni Tia sa barang, magbago ka na, Toto. Alam mo, sa totoo lang, galit pa rin ako sa iyo. Sige na, mauna na ako. Nasundan na lamang ng tingin ni Toto ang binata. Nauunawaan niya ang nararamdaman nito. At maging siya ay hindi rin alam kung hanggang kailan magsisisi. Nagpatuloy na siya sa pagpasok sa loob ng sementeryo. Natanaw niya ang nakatayong si Aling Karing sa harapan ng puntod ni Sayong. Biglang nakaramdam ng takot si Toto nang napalingon sa kanya ang matandang babae. Ngunit nilakasan niya ang kanyang loob upang ito ay kausapin. Aling Karing, magandang araw po. Maganda sana ang araw ko kanina. Kaso nga lang ay hindi na ngayong naririyan ka na. Ano ang kailangan mo? Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Alam kong binawi niyo na ang barang na itinanim niyo sa masilang bahagi ng katawang ko. Maraming salamat po. At humihingi po ako ng kapatawaran para sa lahat ng mga nagawa ko. Gusto mo ba talagang patawarin kita? Kung ganon, inumin mo itong lason. Biglang natigilan si Toto sa kanyang mga narinig, ngunit mahinahon naman niyang tinanggap ang boteng iniabot ng matanda. Isang uri yan ng langis na may nakapaloob na orasyon. Kapag ininom mo yan,
hindi ka na makakaramdam ng init sa mga bangkay. Kahit walang kasiguruhan ang sinabi ng matanda, ay walang pagdadalawang isip na tinungga ni Toto ang bote at sinaid ang laman na langis. Kinakabahan pa si Toto nang makita ang makahulugang pagngisi ni Aling Karing. Sa ngayon, hindi ko maibibigay ng lubos ang aking pagpapatawad. Siguro ay lilipas pang maraming taon para tuluyang mawala ang sakit na naibaon mo sa aking puso. Hindi ko alam, Toto. Isa lang ang nasisiguro ko sa iyo. Hindi na kita papatawan pa ng parusa. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Siya na ang bahala sa iyo. Matapos yung sabihin, tuluyan nang umalis ang matanda. Napaupo naman si Toto sa gilid ng puntod ni Sayong habang lumuluhang nakatingala sa malawak na kalangitan. Yon! Napakaganda na naman po ng kwento natin. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa lahat. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Yes, simulan po natin. Shoutout sa asawa ni Elidia Bobes. Hi po kay Nila Basanta. Hello kay Ma'am Shimaylin. Shoutout po kay Lenny Villegas from Los Baños, Laguna. Hello kay Jenny Baywo. Kay Josh Del Bottom from Zamboanga, Sibugay. Hello po kay Grace Ordinan. Hi kay Maria Lorraine Egarde from Bahrain. Hello po kay Vicky Yabut. Hi kay Enzo Balbastro from QC. Uy, kapitbahay. Hello po kay Baby Zane Vlog from Lebanon. Hi kay Zaldi Datuin from Pangasinan. Hi kay Tina Manunulat. Uy, kumusta ka na? Hi kay James Sabuero from Nueva Vista, Mindanao at kay Chung B. Hello po kay Merchi Barricas. Hi sa Galedo family from Rai. Hello po sa buong pamilya ni Monica Nieves. Hello kay Jude Ringor Soriano. Hi sa mga anak ni Elvira Malakas. Hello po kay Maura 620. Hi kay Len TV, kay Marcia May Patorcio from Kuwait, kay Charlene Gumanzing at kay Chris Alcantara. Eto na naman po tayo, maraming salamat sa suporta mula sa Kwentong Enteng. Parang